Ang daming Filipino desserts na kailangan ng condensed milk, kaya gawa tayo ng sugar-free version para healthier. Tatlong ingredient lang ang kailangan natin dito. Sobrang dali lang, kaya simulan na natin. Ingredient number one, kailangan natin ng all-purpose cream. Kahit na anong brand ng all-purpose cream ay okay lang naman. Kung makakabili kayo ng heavy whipping cream, okay na okay ding gamitin yan as substitute. 1 cup nga pala yung ginamit ko dito or yung isang pack ng 250 ml na all-purpose cream. Konti lang yung ingredient para sa sugar-free na condensed milk pero kailangan mo ng mahabang pasensya. Lulutuin kasi natin to sa mahinang apoy at kailangan halo ka ng halo or else magbubuo-buo siya. Next, kapag medyo mainit na ang ating all-purpose cream, pwede na natin ihalo ang sweetener. Monk fruit yung gamit ko dito at 1/4 cup siya kaya lang hindi ko kasi pinuno kaya hindi siya exactly 1/4 cup pero nasa sa inyo naman yung kung ano yung preference ninyo na kung gaano katamis. Also, depende rin kasi yan sa klase ng sweetener na gagamitin ninyo. 4 yung options natin pagdating sa sweetener, pwedeng allulose, monk fruit, erythritol, at stevia. Mas matamis kasi yung stevia at saka erythritol kumpara sa monk fruit kaya huwag kayong magbubuhos agad ng 1/4 cup ha. Tikman nyo muna tapos saka unti-unting dagdagan hanggang sa makuha ninyo yung tamang sweetness lang based sa preference. Ito na yung final ingredient, ang butter. Nahulog siya, nadulas siya sa kamay ko. Kaya hindi ko na naipakita kung gaano kakapal yung butter na hawak ko. Pero basically, 1 tablespoon ng butter lang naman itong inihalo ko. Ngayon, ang kailangan na lang natin ay mahabang pasensya. Kasi kung titikman nyo tong pinaghalo-halong tatlong ingredient na ito, lasang condensed milk na talaga siya. Kaya lang, masyado pa kasing malabnaw. Kaya kailangan lang nating haluin sa mahinang-mahinang apoy. Kasi kapag nilakasan nyo ng konti yan, ang mangyayari, magiging mamumuo-muo naman yung condensed milk. So, hindi naman siya magandang tingnan. Tapos, mabilis kasi na masunog itong mga ingredients na to. Kaya kailangan talaga mahinang-mahina yung apoy. At hindi nyo rin siya pwedeng iwanan ha, kasi ganun din, magbubuo-buo siya. Kaya halo lang tayo ng halo hanggang sa makuha natin yung ganitong klase ng consistency. Pero kung titignan natin, di ba medyo malabnaw pa rin siya kung ikukumpara dun sa totoong condensed milk. Okay lang yan kasi medyo mainit pa siya. Pero tignan nyo naman no, di ba, ang lapot na niya. Ang mangyayari kasi kapag isinalin natin ito sa container tapos inilagay natin sa ref, once lumamig po ito, yung consistency niya, unti-unti nang lalapot. Hanggang sa makuha na natin yung consistency ng regular na condensed milk. And from there, pwede na kayong gumawa ng sugar-free buko pandan, sugar-free Spanish latte, or pwede nyo rin ipalaman sa low-carb bread. Ito yung current na consistency niya. Actually, parang ano na nga rin parang regular na condensed milk na rin. Pero after a few minutes sa ref, eto, 'di ba, mas lumapot pa siya. Mga 2 to 3 minutes ko pa lang yan na iniwan sa ref. So, mas magiging malapot pa yan after. Tapos, eto naman yung favorite part ko. Syempre, yung mga tira-tira na naiwan sa pan. Sisimutin natin yan gamit ang aking waffle or low-carb waffles. Perfect talagang ka-partner to ng low-carb pancake at saka low-carb waffles Kaya, itry nyo rin!